Magandang araw, magandang gabi sa ating bayang minamahal, Pilipinas. Ang ating ihatid na balita para sa inyo mga kababayan ay patungkol nga po dito sa isang mayor ng Bamban, Tarlac. Ito'y isang puro Chinese. Ito'y kakaiba dito mga kababayan dahil ito'y purong Chinese na nakapasok sa ating bansa upang pumasok dito sa larangan ng politika ng Pilipinas. Mahigpit na pinagbabawal sa ating batas na bawal dito na sinong foreign persons or personality na papasok sa politika ng ating bansang Pilipinas dahil magdidelikado ang ating national security. Pero dito, karoon dito na-infiltrate dito ang ating political system dahil nga po dito sa isang mayor na puro Chinese. Ngayon, naihalal bilang alkalde ng Bamban, Tarlac. At ang hindi maganda dito ay may koneksyon ito sa pugo, sa illegal na pugo kung saan at di natin matanggihan sa panahon ng dating administrasyon ng Duterte's administration malapit ang administrasyong Duterte sa mga Chino or Chinese dahil ina-adapt dito ng ating former president ang foreign policy ng China. Kaya dito umabuso naman itong mga Chino, mga purong Chinese pumasok na rin sa politika. At ito nga nadidiscovery ngayon ng Senado na baka isa ito sa asset ng China. Dito nung nangampanya itong mayor na ito diyan sa Bamban, Tarlac ay inamin niya na ang kanyang magulang o kanyang nanay ay isang Pilipina at ang kanyang tatay ay isang Chino. Pero kamukat-mukat dahil sa kakasaliksik ng Senado noong last few days na hearing ng Senado, pinangunahan ni Senator Arisa Hontiveros at si Senator Gatchalian, lumutang dito na hindi tunay na Pilipina ang kanyang nanay at ganun din ang kanyang tatay ay mga purong Chinese. Nako po. Para makuha natin ang narrative, panoorin at subaybayan natin, pakinggan ang balitang ito mga kababayan. Alam na ng Commission on Elections kung talagang may naging paglabag sa batas sa paghahain ng kandidatura ni Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, hinihintay pa rin ng komisyon kung mayroong maghahain ng election offense laban sa alkalde. Patuloy naman din po namin tinitignan kung mayroong mga nalabag sa batas at hinihintay din po namin kung mayroong magsasampa ng kasong election offense at makakaasa po kayo kung mayroon man po magpa-file ng verified complaint. Ito po ay agad na diringgin ng COMELEC at susulong ang ating tinatawag na preliminary investigation. Nakwestiyon ang tunay na citizenship ni Mayor Guo matapos ang isinagawang investigasyon ng Senado kung saan bigo ang alkalde na magbigay ng mga detalye ukol sa kanyang kapanganakan at school records. Pinaghihinala ang asset ng China si Mayor Guo. Nagugat ang issue matapos ang matuklasan sa kanyang nasasakupan sa Bamban, Tarlac ang isang malaking pogo hub na illegal na nag-ooperate. So ayan po ang pahayag or ang balita na ating napapanood mga kababayan. Pero ang weirdo dito, ang napaka-weird dito dahil itong mayor ng Bamban, itong si Alice Guo, Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac. Ni isang hospital record dito kung saan siya pinanganak ay wala siyang mga papilis po diyan. And even sa kanyang edukasyon sa kindergarten, elementarya, secondary, hanggang sa tertiary ay wala siyang mga papel ditong maibigay sa Senado. Kung kaya't gano'n na lang ang pagtataka ng taong bayan ng isang purong Chinese na dito na nito ay naging mayor ng Bamban, Tarlac. Nakahigpit-higpit yan or bawal-bawal sa batas natin yan. Tandaan po natin, itong mayor ng Bamban, Tarlac, itong si Alice Guo, 2021 lang ito nag-rehistro
2021, 1 year before she runs for mayor. 2021 lang po siya. Nung 2022 is the election. So 2021, diyan lang po siya nagparehistro. No transfer of registration. Ibig sabihin, first time niyang nagpaparehistro 2021. At isa pang word dito ay itong mayor na ito ay 17 years old lang siya. Nagkaroon ng birth certificate. Late registration pa. Diyan tayo magtaka. Kahit ano pa man ang alibay or rason dito, kanyang pabulaanan ito, pero the record itself ay hindi mo matatanggihan na ikay puro Chinese. At yun na nga, hindi mawala sa isip ating mga kababayan na baka ito ay isang spy asset ng China to infiltrate the political system ng ating bansang Pilipinas. Yan lang po ang problema din. Tayo, mga kababayan, namamayagpag po yan ang mga yan dahil syempre hindi natin nahahayaan na ang isang Chino, napakapurong dugo ng Chinese, even her siblings ay hindi niya kilala. Tingnan mo, ginagago tayo dito. Grabe, ginagawa tayong ingot. Pati kanyang kapatid ay hindi daw niya kilala dahil nag-iisa lang siyang anak sa kanyang mga magulang, pero may ibang anak nga din ang kanyang tatay, if I'm not mistaken, pero hindi niya kilala yon. Pero kamukat-mukat ang mga senador ay hindi niya ito mabibilog. Mabuhay Pilipinas, mabuhay mga Pilipino, mabuhay din ang ating mga OFWs around the globe.